Hello po, magandang araw po sa inyo lahat. And today po, nandito na naman tayo sa isa nating video. And we were talking about this latest interview with Senator Ping Lacson, kung saan po tinanong siya about uh, dito sa mga pangyayari about sa pagkahuli ni Saldico. Also, yung mga issue with regards to the uh, preliminary report ng Blue Ribbon Committee na siya po nag-iimbestiga ng issue sa issue, flood control project issue. Today, gusto ko po i-share sa inyo dahil po sa ilan nating schedule issue right now, dahil po meron tayo ibang mga inaasikaso right now. So sa ngayon po, gagawa lang po tayo ng mga mini series of videos on us analyzing and also giving our feedback and reaction dito sa mga nangyayaring balita. If you are watching this, please don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. And also, don't forget po to scan using your phone or QR code para po um, makasali po kayo sa ating mga um, daily posting. Ayan. Yan. A daily posting for today. So, before we start again, maraming salamat po sa inyong walang sawang support. At ngayon po ang dami natin pag-uusapan. First po muna no, pag-usapan natin. There was this way back when Saldico was so popular. He was very popular last year, around the third or fourth quarter of the year, because of the series of videos that he was showing to the people. And apparently, para siyang K-drama. Kasi ang daming series, ang daming videos na inilabas niya. And people are questioning the credibility and also the authenticity ng video. Kasi everyone can make an AI. Everyone can make a video. And one of the things that people are asking, if that video is authentic, why? Kasi maraming mga tao na ngayon, because we're just into politics. Most of us in our country is very prone to naniniwala na lang tayo without any verification of the video. So what's the problem with this? Ang nakikita ko problema po dito is because there's a big question of the authenticity ng mga videos niya. Lumabas dito yung mga issue na para bang AI yan. Paano kung hindi yan totoo? Tapos pagka dumating si Saldico and he testify, sabihin na natin sa investigation o sa proceeding sa Kamara or dito sa Senado, paano kung sabihin niya na lahat yun ay hindi totoo? 'Di ba? Knowing that it is not wala naman po siyang sinay na affidavit or salaysay na lahat po nung lumabas na video ay totoo. So napakahirap na kung susuriin po natin, napakahirap napakahirap isipin kung saan ka lulugar pagdating sa credibility ni Saldico. And also, mahirap din kasing isipin na yung mga statement na sinasabi niya doon ay totoo. Kasi everyone can allege all the things na may papatay sa kanya, that the president is um, trying to get rid of him kaya hindi siya bumalik ng Pilipinas. Pero question is, at the very start, who is the messenger? Is he even credible enough to even trust yung mga salitang sasabihin niya? Kasi that's another parang twist sa story eh. Yes, everyone nadadala tayo sa mga mabibigat na mensahe niya at ineko pa ito ng iba't ibang politiko which is against the president. Pero the question is the messenger even be credible enough to even say those words? Especially ang tagal niya nang wala sa ibang bansa at di umani nagtatago po siya at hindi niya hinaharap yung mga question patungkol sa kanya at dumating sa punto that he was um, um, got a warrant
a warrant of arrest sa Sandigan Bayan because of this, 'di ba? So, kaya nga kung titignan mo 'no, um, kung babalik tayo dun sa mga videong inilabas niya, u ikaw mismo na nakikinig sa akin ngayon, ikaw ba ay naniniwala na siya talaga yung nasa video? And second, alin ang totoo at alin yung hindi? Bakit may ganong question? Kasi remember, kahit sino puwedeng maglagay na ng video ngayon kasi ang dami ng puwedeng gawing AI, eh. So, paano kung sabihin niya, pagdating niya ng Pilipinas, sabihin niya that everything is fake news or some of them are totoo and some of them are not. But the question is, those video was already repurposed sa lahat ng taong bayan to watch the video na para bang Bible truth na lahat ng sinabi niya ay totoo na dapat imbestigahan. Pero how can you link those allegations if there is no substantive I would say validity, not evidence, substantive validity on his alleged statement, 'di ba? Yun lang naman ang akin. Legally, I don't know the implication that much, pero para sa akin it's mostly due to the fact na baka kasi dumating na naman ang punto mapapaniwala na naman tayo o ako bilang Pilipino tapos sa bandang huli mapag-alaman natin na hindi naman pala totoo yung mga sinabi niya or napilitan lang siya or may, bribe sa kanya, yung mga gano'ng tipo. So ang daming mga side stories na puwede nating i-create sa gano'ng istorya. Kaya nga maganda na kapag nahuli siya, agad-agad na pagdating ng Pilipinas, either imbestigahan na sa Senado 'yan or ipasok na 'yan sa korte para tuloy-tuloy na't ilabas na talaga yung ebidensya. Especially siya na yung tinuturo na parang mastermind or architect nung, flood control, scandal, 'di ba? So, dalawa lang ang nakikita ko diyang risk. One is kung fake 'to, sasambulan 'to sa mukha ni Saldico. Kasi lahat ng sasabihin niya o lahat ng mga ah, pina pinahayag ng mga DDS supporter about sa mga sinabi niya sa video, ma mababahiran po sila ng, maling, negative credibility issue, 'di ba? Kasi kung pinapakalat mo fake news pala, ba't mo pa pinapakalat? And then you're trying to tell us na magso-sorry ka na lang and then tingin mo hindi mawawala yung credibility mo in the eyes of the public. So, that's one thing kung fake siya. Eto naman, paano kung totoo? Eto lang ang magiging problema niyan. Kung totoo ito, what I believe is lalalim ang kaso to a point na maraming mga pangalan ng maaring public, people, public government officials na hindi natin narinig before na maaaring isiwalat niya under oath, maaaring maraming transaksyon at mas malaki pang halaga ng pera ang pinag-uusapan. The bad thing about this is, what if most of the people na maaaring maakusa allegedly, kung totoo itong mga sinasabi ni Saldico, kalimitan kaalyado ng pangulo o malapit sa pangulo. Kasi yan yung nakikita ko magiging, susunod na issue ng mga DDS is that, well, kung si Speaker Romualdez ay malapit sa'yo, nagawa mo ng paraan na hindi siya, magkaroon ng issue or hindi siya kasuhan, maaaring itong sasabihin ni Saldico na malapit din sa pangulo, gano'n din yung mangyayari. And that's what I think the play would be here. The problem is, ano yung fake, ano yung totoo. 'Di ba? Second, pag-usapan natin yung state witness angle kasi may may mga lumulutang ah, na mga suggestion and, Senator Pampilo Lacson was asked kung pupuwede siya maging state witness. Ang problema lang kasi po sa state witness angle na pag-uusapan natin ngayon, ang pinakamalaking requirements kasi, which is yun ang magiging issue ni Sadico, is dapat hindi siya ang pinaka-guilty. Kaso nga, ang problema, the allegations is directing him as the architect or the mastermind of the flood control project. So papaano mo i-distinguish yung
hindi ka pinaka-guilty kung ikaw nga yung sinasabi na mastermind or architect, 'di ba? And um unfortunately, siya din ang rason kung bakit hindi matapos-tapos yung investigasyon sa Blue Ribbon Committee. And a lot of senators din nagkakaroon pa ng issue pagdating sa even pagpirma ng preliminary investigative report sa ginawa ng Blue Ribbon Committee doon sa flood control project nung nauna. So, ang daming issue pero ang pinakabuod nito is paano mangyayari yun? Sabi nga ni Senator Panfilo Lacson, it really depends on DOJ. Di naman niya kaya i-preempt yun. Pero, ang nakikita natin dyan, kung siya ay payagan na maging state witness, the next question is, kung siya ay magiging state witness, ano yung mga statement na ilalabas niya na under oath or may pirma siya na mailalabas lalo na yung mga pangalan. Kasi kung paulit-ulit na namang President Bongbong Marcos, Speaker Romualdez, tapos wala namang matibay na ebidensya, wala namang mapapatunayang mga transaksyon, puro mga kwento na wala namang basehan, walang evidence, babalik na naman tayo doon sa issue ng ano na naman ito, presko na naman, 'di ba? Pakitang tao na naman tayo sa publiko, which is for me unfair. Kasi kung ang magiging laro nito, the DOJ give him a um, will give him para sabihin na natin ng way to be a state witness, dapat ikanta niya lahat. Pero ang problema diyan, baka mamaya siya talaga yung pinaka-guilty. Like literally, siya yung rason kung ba't nagkaroon ng flood control scandal at yung mga taong involved sa kanya, nandahil sa siya ang naging source nun. Like for instance, 'di ba nakita natin before na may mga transaksyon na sa Kamara nung siya ay chairperson ng Appropriations Committee, na may mga transaksyon na nagbebenta nagbebentahan ng mga proyekto, may mga cash advances, yung mga bentahan ng mga proyekto, tapos may pakimkim si congressman or may pakimkim sila mayor. Um, my next question is also, pagka naging state witness siya, mailalabas siya ba 'tong mga transaksyon na 'to? Meron ba siyang parang ledger type na mga records to show kung nasaan itong mga records na 'to? Kasi yun yung ano ko yun yung parang on my mind, doubt ko lang sa credibility din ni Saldico. Kasi kung talagang totoo na if maging state witness siya, ay marami talaga siyang alam, hindi ako gano'n, naniniwala na meron siyang sapat na kakayanan para magsalita. Kasi kung may sapat siyang kakayanan para magsalita, 'di sana naglabas na siya ng iba't ibang transaksyon. 'Di ba? Or, kahit man lang sa video, sinabi niya kung sinong mayor, congressman, yung mga kausap niya. Kasi naniniwala ako kung sinabi niya rin kay Speaker Romualdez at saka kay President Bongbong Marcos, there is still other people involved. Ewan ko kung pinagtatakpan or siguro sinabihan siya 'wag magsalita. Pero naniniwala ako, if he wants to make himself the best person dito sa issue na 'to, dapat kumanta siya, 'di ba? Senate investigation process. Sa Senado, nagkaroon na ng preliminary um, Blue Ribbon Committee report dito. I think right now, 6 ang nakapirma. Pero may mga ibang tao na apparently sabi ni Senator Ping Lacson na hindi pa pumipirma. At ang sabi, parang merong mga senator sa minority na parang nakikiusap sa ibang mga senator na hindi pumirma. At I think isa sa mga issue dito, um, I think isa sa mga issue dito is um, parang yung the language that was used, ayan, committee report controversy. Yun, yung language daw na ginamit, parang umaalma yung iilang mga minority senators that the language was used was strong
language. So, parang merong mga adjustment. Um, and I think one of the adjustment na parang ginawa daw is yung, sinabi dito, it's only a preliminary investigation, recommendation. So, hindi naman sinasabing, "Oh, eto si ganitong senator or si ganitong congressman ay, um, parang may, ginawang mali or parang kinurap ang pera o pera ng taong bayan," parang gano'n. So, it's like a recommendation. Um, so parang sabi ni Senator Pampilo Lacson, it's mostly on the word that was used and um how they were used on the document. Pero sabi niya, some words were changed but the essence or the spirit of the document was still the same. Alam niyo po, ang nakikita ko dito, there is a bigger issue here. Ano ang pinaka nakikita kong issue dito? Ang isa dito is most definitely um yung tinatawag na bias. Para bang preemptive na yung desisyon ng ilang mga senador pagdating dito sa preliminary investigation. There were some issues pa nga daw na parang 'pag umakyat daw yoong, impeachment proceedings sa Senado, may ilan or iilang senador sa minority ang mag-o-object. Dahil parang, may issue sila dito sa, impeachment trial ni VP Sara. So, para sa akin ang naglalaban dito is mostly bias. Pero I think my further question here is that dito sa committee report, baguhin man yung language, ibahin man yung tema ah, ng report, my question is, what is more important, yung party affiliation ng ating mga senador o yung importansya ng responsibilidad ng senador sa ating taong bayan. Kasi at the end of the day, it doesn't matter kahit ano man ang sabihin mo, ano man ang opinion mo bilang isang senador. The most important thing is you have the mandate, 'di ba? The mandate that was given to you by the Filipino people to serve us and to represent us and also to protect our national interest. Hindi interest ng politika, hindi yung personal interest mo. And unfortunately, parang lumalabas na sa umpisa pa lang at ito yung napapansin ko, sa umpisa pa lang parang ano na, ah, parang basang-basa ko na magkakaroon ng issue dito sa preliminary report nitong, flood control project. Parang marami ang aayaw. Ang takot ko lang diyan 'pag ito ay hindi napirmahan, siyempre magkakaroon ng basis ang kabilang kampo na maaari nilang gamitin ito na, hindi naman kasi yan napirmahan, eh. So, lahat ng mga sinabi diyan o lahat ng napag-usapan, maaaring wala namang basis or halaga or hindi natin puwedeng gamitin as basis. Yun lang yung parang iniisip ko na kinakatakot ko diyan. Pero hopefully mamayani sa ating mga senador sa pangkalahatan yung interes ng mamamayang Pilipino. Kasi everyone is looking for justice, 'di ba? Everyone is looking for accountability here, 'di ba? Um, Total usapan natin yung, Senate investigation process. So lumabas din sa pinag-usapan doon ni, Senator Ping Lacson yoong, kung dumating si Saldico sa Pilipinas, paano siya mapapatawag sa Senado? Sabi po niya, because ito ay nasa sandigan bayan, kailangan nila humingi ng permiso sa korte para po siya ay maimbitahan sa Senado as a courtesy. So, dito naman na sabi naman niya, ang reason kung ba't kailangan if in case dumating si Saldico before magkaroon ng Blue Ribbon Committee hearing, gagamitin yon para mapagbangga-bangga yung sinabi niya before at kung may sasabihin pa siyang additional kaila Alcantara at saka kay Bernardo, doon sa mga nasabi nila before. Ako, sa akin, nakikita ko po dito kung mangyayari ito na madala siya sa Senado. Importante kasi, ako para sa akin, yes, may bias ako dito sa issue na 'to. Ang bias ko lang is I just want someone to be accounted for sa ginawa nilang mali. 'Yun yung bias ko. Para sa akin, kung mapagtatabi natin 'tong tatlong main player dito sa flood control issue na ito,
at mapagtatagpi-tagpi natin yung mga storya nila at pagbabangga-banggain natin yung mga discrepancy, yung mga issue, napakaganda nun. Why? Kasi sa taong bayan, ang hirap kasing isipin na yung perang hindi naman para sa kanila ay ginagamit nila, 'di ba? Yung pera ng taong bayan na hindi naman ibinibigay sa kanila ng free at ginagamit dapat 'yon sa tamang paraan, eh, sila ang nagwawaldas o kumukuha ng pera na wala namang pahintulot sa mamamayang Pilipino na nagbabayad ng tax. So, 'yun yung akin. Ako sa totoo lang I would agree. If there is a suggestion of a face-to-face confrontation, tatlo sila maghaharap-harap, tapos yung isang tanong, eh, itatanong sa kanilang tatlo at the same time or at the same moment, tapos tatanungin mo silang tatlo, that's the easiest way. Kasi dito natin malalaman kung sino talaga ang nagsisinungaling. And dito natin mage-gauge kung sino ba yung totoo sa hindi totoo, 'di ba? Okey, okey, eto pa. Yun nga sa statement ni, Yusek Bernardo before, ang dami niyang mga sinabing mga pangalan, transaksyon, yung mga ginawa niya before para dito sa, um, flood control issue, 'di ba? Gusto kong, ako personally, kung darating si Saldico, alam niyo po ang gusto kong mangyari talaga, ilabas nila, parehas sila, ilabas nila yung mga listahan ng transaksyon. Especially si Saldico kasi chairperson siya ng, appropriation. Tapos tayo mismo, ilabas nila 'yan sa social media, hayaan natin habang gumugulong yoong proceeding doon sa Senado, hayaan natin ang Pilipino tumingin. Ano yung nakalagay doon na mga listahan ng transaksyon, sino ang involved, anong date, anong oras, at ano yung mga transaksyon na ginawa. Para dito natin makita yung contradiction at ano yung mga basehan na tayo mga Pilipino, tayo mga botante, makikita natin ano yung magiging point of interest natin. Kasi for instance, kung nakalagay doon, transaction kunwari sa Benguet, siyempre sino bang involved doon? Kasi this is a local issue sa ngayon. Then, yung mga taong taga Benguet, they can investigate, they can check the project, at kung wala naman magawa, sabihin natin ghost project, then isa yon sa magiging basihan nila para hopefully para yun yung maging basehan nila sa pagboto nila sa 2028 election. Kasi alam niyo po para sa akin, ano na 'to, eh, done deal na 'to, napag-usapan na itong, flood control project. Ang akin lang, alam ko na may papanagot. Ang akin lang, ilabas na lahat ng ebidensya, ilabas na yung mga taong involved para matapos na 'to. Kasi ang tagal-tagal na nito at hanggang ngayon hindi pa rin natatapos 'tong issue na 'to. There were some, um insinuations that, attorney ni Saldico, eh, parang sinasabi niya na natatakot si Saldico umuwi dahil sa threat sa kanyang buhay. Um, when Senator Panfilo Lacson was asked about it, ang sabi niya, PNP is already, pledging that they will be the one who's, gonna secure his, safety pag-uwi ng Pilipinas, 'di ba? Kasi alam naman natin, isa siya sa mga sabihin na nating importanteng, personality dito sa flood control project. So, may malaking potensyal na kapag nagsalita siya, eh, marami tayong makikita at maririnig at mababasa na mga taong mai-involve. Sa akin lang, at the end of the day, naniniwala ako that our government through its, law enforcement group will make sure na magiging safe siya pag-uwi. Especially ano 'to, na-pick up na 'to ng mainstream media at pinag-uusapan na 'to. So, imposible na hahayaan lang 'to na sabihin na nating mapatay or something. I think the government have already planned for it. And ako, I believe naman, naniniwala ako that, the president already know na mangyayari ito and they already secured the plan for him. Kasi tignan niyo, kung may mangyari kay Saldico, alam naman natin na ang unang babanatan diyan si
President Marcos. And para sa akin, kung ako si President Marcos, will make sure na safe itong tao na 'to at I will make sure na hindi siya mapapano. Kasi sa'kin din babalik yun, 'di ba? So, it doesn't make sense para para may mangyari kay Saldico at the hype of this issue. Hmm. Kaya tingnan niyo, yung mga supporters at saka mga investigador dito sa issue ng flood control, ano, even on both sides, everyone wants to know the truth. Ano ba yung totoo? Ito ba mga sinabi ni Saldico, pawang aligasyon o pawang mga, salita lang na wala namang saysay, 'di ba? Yung pagpu-push ng hearings at saka confrontation ng taong bayan para magkaharap-harap na 'tong mga taong involved sa flood control, issue, kailan 'to mangyayari? Eto na ba yung maaring maging daan para matapos na 'tong issue na 'to, 'di ba? And I think that because Saldico is coming back to Philippines, I believe that this will expose a bigger corruption issue. Maari nga, sabi ko kanina, marami pang involved na tao na hindi pa nalalaman natin, na hindi pa nailalabas, pero maaari na ring ilabas sa lalo madaling panahon pagka siya dumating. Ang hope ko lang, sana ah, merong mga ebidensya, hindi lang puro salita, 'di ba? Marami din mga concern ng ibang tao. Sinasabi nila there are a lot of implications sa issue na 'to. Kasi maaari kasing national security, why? Paano kung implicated yung matataas na opisyalis ng gobyerno like the president, 'di ba? May corruption issue sa kanya. Siyempre mag-iiba ang tingin ng international community, maaaring maapektuhan ang ating ekonomiya. So ang daming implications nito, especially sa ating mga nakaupong government official. Yung hesitation naman ng pagpirma ng mga senador dito sa, um, Blue Ribbon Committee report, napaka napakasalimuot kasi dito natin nakikita yung mga biases ng senador, 'di ba? Dito natin napapansin na at the end of the day, it's not about accountability. It's all about their political alliances. At 'yun ang mahirap. Kasi at first when they promise that they will do the best they can to represent the Filipino people, ngayon po lumalabas, they're gonna do their best to represent their political alliances, their political agenda. 'Di ba? 'Yun yung napakalungkot na katotohanan dito sa ibang mga senador na hindi pa pumipirma. Kasi ako naniniwala naman ako kung wala kang ginawang mali, 'di ba? Hindi ka tatamaan, 'di ba? Um, hindi ka magkakaroon ng issue, 'di ba? Um, there were also um some um some people talking about possible political alliances na mabubuo pag dumating na tong impeachment proceeding sa Senado. Sa akin, naniniwala ako that at the end of the day, ang mamamayani dito is taong bayan. Hindi importante dito yung political alliances ng mga senador pagka dumating ito sa Senado. Naniniwala ako that the Filipino people know what is right or wrong. And pag dumating yung tamang pagkakataon at nakita ng Pilipino, ng taong bayan, na may kabulastugan, pagkakamali na gagawin o ginawa ng mga senador na ito sa impeachment proceeding, then I think Filipino people know when and how and what to react on this matter, 'di ba? So again, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. And thank you po sa inyong walang sawang support sa ating YouTube channel. Again, if you can, kung meron po kayong mga comments or suggestion, lagay niyo lang po 'yan sa comment section below and we will try to answer those comments and suggestions. Um Pinakahuli na lang, always, tanungin natin sa sarili natin ano, pagka meron tayong accountability issue na naririnig sa politika or impeachment proceedings sa politika, we're always asking for accountability. But the question is accountability a word that is always misused by media
by social media, 'di ba? Kasi ginagamit lagi, pero ano nangyayari? Ano resulta? Puro press con, ah, puro trending topic, pero makikita mo yung accountability, yung resulta wala naman, 'di ba? Hindi naman gumugulong yung hustisya, or hindi naman nakakamit yung hustisyang, kailangan natin makamit. Um, yung video naman ni Saldico, kung makakabalik si Saldico sa Pilipinas at siya iimbestigahan, ang number one question ko lang diyan, and probably all of you guys are asking too, is totoo ba yung video? 'Di ba? Ano yung fake sa hindi fake, 'di ba? So yun lang po. Guys, maraming salamat po, and as always, thank you and God first po. Ako po si Banat Boy at ito ang Philcast kung saan ang katotohanan walang takot na sinasabi. Like, share at subscribe na.